Ayan, hi! Ayan, so nagbabalik na naman. So, ito, yung dumating na deliver ko kanina, bali 10 box. Itong aking happy... Ayan, ayan. Itong happy sip. Yung iba kasi ay snap, ano ba yun? Yung parang iba yung pangalan ng jelly juice nila. So, ito yung nabili ko, yung na-order ko dito sa amin. 70 ang isang box. Ayan, 70 ang isang box niya. At 10 ang laman na jelly juice natin. So, ganito po yung laman. Ayan. So, ito ang laman nung isa. Yung para siyang mogu-mogu na, pero syempre, mga cheap lang ito. Na may mga, parang may mga gula-gulaman dun sa ano. Dun sa loob. Yan. Nakikita nyo naman, parang mga pang-Christmas na, oh. Mga pang-Christmas na yung mga kulay niya. Meron siyang ganito. Tapos, alam nyo ba na pang 10 pesos lang at swak na swak ito sa mga bata natin, sa mga naghahanap na pangbaon sa school. Ayan, sa isang box ay 10 piraso at 10 pesos ang bentahan natin. Alam nyo ba ito ay napakaliit na puhunan, 70 pesos, pero ang tubo natin dito is 30 pesos. Diba? At kung ibebenta natin ng isang box, ayan, dito sa amin, bali 10 box yung binili ko kanina. At pagdating ni Kuya Supplier, aapat na ano na lang, bali 5. Ito yon, yung 2 box ay nailagay ko na doon. So, bali 4, may laman ito, 4, plus ito ay 2 box ito. Kasi nga ay, ito ay nasa 20 peraso. Itong naandito sa akin. 4, 5, 6. Yung 2 box ay nabili na nung aking 2 kapitbahay dito. Kasi nga, bumibili sila sa akin 10 pesos. So, alam namang hindi natin patungan. Ang benta ko ng isang box ay ginagawa ko siyang 85 pesos. So, meron naman tayong 15 pesos kapag ibinebenta natin per box. Pero syempre, kapag katingi at paisa-isa ay mas malaki ang ating tubo. Diba, may 30 pesos na tayo. So, ito yung mga sinasabi ko na maliit lang ang puhunan pero ang laki ng kita. And, syempre, hindi nawawala itong si ice cup. Ayan, nagsample lang ako ng ice cup yan. Medyo, ano na siya. Nilagay ko na sa ref. Ayan, matigas na siya. Kaninang umaga nilagay ko. Itong ice cup na ito ay napakaliit din ang puhunan. Pero, ang bentahan ko nito ay 5 pesos. Sa isang pack na ito ay tumutubo din ako ng nasa 20 pesos. So, ito ay good for 2 na bata. Kasi nga, alam nyo ba, kapag may 2 bata dito, uutusan niya ng magulang. Kailangan magtinda kayo ng mga ganito, ng mga jelly juice, ng mga ice jolly. May tinda rin akong ice jolly na ando sa freezer. So kapag may sukli yan, puputulin lang nila yung ganyan, tapos tag-isa na sila. So, ang technique ko, kaya lumalaki din yung benta ko. Kasi nga, nagdi-display ako ng mga ganito, nagbebenta ko ng ganito, ng ice cup, dinadamihan ko yan. Kasi nga, itong si bata, kapag inutusan ni nanay na bumili, doon nila pipiliin sa tindahan na meron silang mabibili. Kasi kapag kayong sukle, ibinibili na nila ng kung ano-ano. So, dahil mainit ang panahon ngayon, kailangan natin magtinda ng mga ganito. Naggawa din pala ako ng ice, kaya may galon din sa likod ko. Ito kasing galon na ito, kaya nilalagay ko dyan. Kasi yan free. Kapag yung sa tubig ko ay bumili ako ng 10 gallons, may free siyang isa. So, yun yung ginagamit ko pang gawa ng yelo. At nilagay ko na dun sa aming freezer. Wait lang, ipapakita ko. Ito yan, ayan. Ayan na yung aking yelong nagawa kanina. Pero may laman pa naman tong galon na to. Hindi pa siya naubos. Ito, tapos ito yung other ice pop. Ilalagay ko na yung ice pop doon kasi baka malusaw. Ayan. Lalagyan na natin dito yung ice pop para hindi naman masayang yung kanyang ano. Tapos yan, mga bills, daming bills. So, ayan, di ba? Ang bentahan namin dito ng ice namin ay 4 pesos. And yung plastic ko naman ay sa wholesale ko kinukuha. So, medyo nakakamura-mura tayo. At dito, sa mga benta ng mga ganito, ay malaki talaga ang ating mga kita. Kaya ang isasuggest ko dun sa mga baguhan na nagtitinda, actually may mga nakakausap ako. Meron akong bagong subscriber na nag-chat sa akin, tapos naging friend ko na siya sa
sa FB, ganyan, na nagchat-chat kami, taga-Samar siya. Tapos yun, nanghihingi siya ng advice kasi sa kanila wala daw mga wholesale na ganito. Kapag daw bibili siya sa supermarket, puro tingi-tingi daw. Kasi ang ganito guys, doon sa supermarket, kung bibilhin ko ay 10.50. So, hindi mo siya pwedeng ibenta ng 10 na ipapantay mo siya doon sa mga bentahan natin. So, dati, nung hindi ko pa alam itong mga per box na to, ang bili ko dito, 10.50, binebenta ko siya ng 13 pesos. And then, yung mga bata, sinasabi nila, ate, 10 lang yan doon sa kabila. 10 lang daw. So, naghanap ako ng supplier na mabibigyan ako ng mga ganito. So, sakto, dito sa amin, construction. May bagong lipat na nagpapaayos sila ng bahay. Nakita niya akong nagdi-display ng mga paninda na jelly juice. Nagtanong siya sa akin kung magkano ang bili ko. Sabi ko, per piece, 10.50. And then, nag-alok siya sa akin. Yun doon na nag-start. Tapos, naibebenta ko din siya per box. O, diba? Yun yung kagandahan na tayo ay nakakakuha ng wholesale at nakakuha ng ahente. Diba? So, nakakaipon din tayo. Yun yung sinasabi ko na maliit ang puhunan na malaki naman ng ating tutubuin doon. So, guys, alam niyo dito sa tindahan, may pera talaga dito, guys. Basta masipag ka lang, basta maaga kang gumising. Yung katulad ko, gigising talaga ako ng 5 AM kapag walang pasok. Katulad kanina, sadyang walang pasok kasi na-declare talaga sa Santo Tomas na walang pasok. Pero, gumising pa rin ako ng maaga kasi nga, nangihinayang ako sa benta. Katulad ngayon, nakabenta na agad kami na-reach ko na yung quota ko. And, nakuha ko na rin yung pinambayad ko dito na 700 pesos. 10 box ng jelly juice. Yung jelly juice natin, 10 box yan. Nakuha ko na doon sa benta. Kasi yung benta ko last 2 days, nung Saturday at Sunday ay iniipon ko para maipamili natin ng mga paninda uli natin bukas. O diba? So yun yung kagandahan ng may tindahan. Kaya ikaw na nanonood ka, kung nagpaplano ka na magtinda or mag-business, okay lang naman kasi isipin mo nandito lang naman tayo sa bahay. Yung maghapon kang nakahiga, yung maghapon kang nagse-cellphone, hindi ka magkakapera dyan. Kaya kung ako sa'yo, umpisahan mo na. Magtindahan ka na. Ang tindahan naman, hindi naman kailangan malaki agad. Hindi kailangan 20K, 30K. Ako, nag-start ako dito, parang 15,000. 20,000 yung perang hawak ko. Pero hindi ko na ipamili yung lahat. Kasi, bumili pa ako ng mga estante, ng mga patungan, tray, at kung ano-ano. So, noon pa yon 2000, basta magsi 6 years na itong tindahan namin na nag-ooperate. At, okay naman siya. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya malaking-malaki. Pero nakikita ko na nag-grow yung tindahan namin, nakakaipon ako, nakakatulong ako sa mga expenses namin dito sa aming bahay, sa mga bills, ayan, sa service na ini, bayad sa school, kung ano-ano, mga bayad-bayad dyan. At speaking of bayad, ayan, katulad nito, meron na kami bagong bill. So, di ba, pwede tayong kumuha ng konti-konti sa tindahan. Ipang babayad natin dito sa ating monthly due. Itong aming monthly due ay 120 per month. Tapos naiipunan pa kami 700 plus na. Di ba? Saya-saya nun. Saya-saya maipunan. Tapos ito na naman, bayaran na naman ng mga tubig, kuryente, bahay. Kasi itong bahay namin, nandito kami sa subdivision, guys. At bilang nandito ka sa subdivision, dikit-dikit ang bahay. Marami talagang tao. Although marami siyang tindahan dito, hindi naman ganun kadikit-dikit, pero choice ng tao yan kung saan bibili. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto niyo makaakit ng mga bata, ng mga customer, ay magtinda kayo ng mga nakakaakit sa paningin ng mga bata. Katulad nito mga jelly juice na ito. Ayan, nakahanap tayo ng supplier ng jelly juice. Ayan. Kaso ayaw ng anak ko to, hindi doon niya bet. Parang gusto niya yung mogo-mogo. Yung mogo-mogo na mahal, napakamahal. 40 plus yata ang isang. So, ito, parang mogo-mogo na rin. So, ayan lang. Mamaya mag-update ulit ako ng ganap sa aming tindahan. Nangangati yung kamay ko, magkakapera yata. Na-expire pala yung Yakult ko, guys. Bukas, September 26, 2023. Ngayon ay September 25, 2023. Sayang naman tong dalawang pack na to.
Pero kanina, nakapagbenta pa ako ng 2 piraso doon sa lalaki. Hindi naman siya bata. Hindi ko alam na expired niya. Siguro hindi rin niya na-check yung expiration date niya. So, kailangan check din natin. At hindi ko alam kung pwede pang ibalik to doon sa supplier ko. Kasi nga, ito ay cash kong binabayaran. Ayan. Sayang naman. Pwede ko pa naman siyang inumin. Okay lang naman. So, ayan. Pipiliin natin yung mga 20. Mga ganyan. So, ito kasi iniipon ko. Hulog natin yan dun. Sa ating 20 pesos. Pero naghulog ako ng 10 pesos. Bubuksan natin yan next, Ayan. Nabuksan ko na yun nung nakaraan. Yung mga 20 pesos coins ko. At saka may mga kasama siya mga papel ganyan. So, nabuksan ko na siya. At nag-start ako noong September 16 ba yun? Kung di ako nagkakamali. September 16. At bubuksan natin yun na December 15. Ayan. I-ano ko ulit sa vlog ko yun. Yung aking mga ipon challenge. Para tayo ay maka-inspired ng ating mga kamami, mga kasari, na mga gustong magtindahan. So, ayan. Ang aming storette ngayon. Medyo mainit kasi doon sa loob. Ay, doon sa terrace. Ayan. Medyo mainit kaya dito ako nag-vlog sa loob. Kasi nga, doon sasakit talaga yung ulo ko kapag nandun ako sa, so, doon ako, diba? Kapag nandun ako sa terrace, sasakit talaga yung ulo ko, kaya dito ako nagbablog sa loob. So, ayun lang ang aking may share sa inyo today, for today's vlog. Ayan, nagkanda bulol-bulol na naman ako. See ya guys, next vlog. Thanks, bye!